Sir Adrian, meron ba sa tala po ng OCT kung, magkano yung estimated na pumasok po dito po sa buong Rehiyong 1, sa panahon po ng undas? Sa ngayon po ay wala pa po tayong data po kung gaano kadami Mhm. yung tao na dumagsak sa atin pong rehiyon, pero for sure po, marami-rami yung mga nagpunta sa atin po dito sa Region 1 dahil nga po yun nga, long weekend, so nagsiuwian at nagsinagsahan po yung atin pong mga kababayan po na nagsiuwian po sa kani-kanilang mga probinsya. After po ng undas, Sir Adrian, ano naman pong pagkakabalahan at, babantayan ngayon, tututukan ng Office of the Civil Defense? So ngayon po, ang atin pong RDRRMC 1 Emergency Operations Center po ay naka-sustain yung blue alert status po dahil nga po kay bagyong Mhm. Tino. So may yung posibilidad po kasi yung mga effect po, mga rainfall po ay posible po kasi na maranasan din po natin dito sa Region 1. Kaya po tayo ay naka-blue alert status po sa mga posible na Mhm. maging epekto po nung bagyo po. Sir Adrian, ano po yung mga ano, ang mga bagay na tinututukan po ninyo ngayon in, relation po dito po sa possible effect ng, bagyo o itong sama po ng panahon na maaari rin po nating maranasan or, ma-feel dito po sa ating, buong Region 1? So yun po ay wala pa naman po mga specific po na probinsya po na atin pong binabantayan na maigi. However, atin pa din pong patuloy na binabantayan pa din po na lahat po ng mga probinsya sa posibilidad po ng ulan po kasi may mga localized thunderstorms po tayo na Mhm. maaaring maranasan. So posible na magkaroon po ng mga malalakas po or ulan sa atin pong mga probinsya. Ano po yung mga, lugar na tinututukan ngayon, Sir Adrian, lalong-lalo na daw, medyo malayo-layo ano yung, bagyong, si Tino at, mas nasa bahagi ng, Visayas at Mindanao kung hindi tayo nagkakamali yung, tutok po niya. Ano ba yung mga lugar na mas binabantayan o binibigyan po ng, pansin katugunan ngayon ng, OCD Region 1 para kahit papaano makapaghanda, makapag-prepare sa maaring maidulot po nito dito po sa ating Riyong 1? Gaya nung akin pong nabanggit din kanina, ma'am, lahat naman po ng mga probinsya sa atin pong rehiyon po ay ating binabantayan po ng maigi to ensure na prepared and kung if ever Hmm. ay makaranas po ng mga malalakas po na pagbuhos ng ulan and yung posible nga po na rain-induced landslide and flooding po, ay handa po tayong magbigay ng augmentasyon or i-monitor po yung atin pong mga probinsya. Sir Adrian, siguro baka meron po kayong mga panawagan, paalala sa ating mga kababayan na nakaantabay sa ating palatuntunan sa ngayon? Go ahead po, sir. Ayun, pagpapaalala na lamang po sa atin pong mga kababayan na palagyan pong maging updated po sa mga impormasyon po sa lagay ng panahon and other po na mga impormasyon na kailangan po nilang malaman sa pamamagitan po ng pagbisita po sa mga websites, Facebook pages po ng atin pong mga agencies po like the DOST Pag-asa, DOST FIVOX, DNRMG, bigyan na din po ng Civil Defense Ilocos Region po para sa mga updated po and reliable po na mga impormasyon na kailangan po nating malaman. And bukod dyan, ma'am, inaanyayahan po natin ang atin pong mga kababayan po. Sa November 6, Hmm. 2025 po ay gaganapin po natin yung fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. So, inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na makipag-participate po sa pamamagitan ng pag-dock, cover, and hold po sa kanilang mga lugar. Yun lamang po, mag-ingat po tayong lahat. Ayan, sir, fourth fourth na, ikaapat na po ano, na simultaneous earthquake drill. Sir, saan po pala yung, magiging host nitong, ikaapat po na earthquake drill dito po sa ating rehiyon? For the fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill po sa November 6, 2025, ang atin pong national po na national ceremonial venue po ay sa may Santa Catalina, Ilocos Sur po. Mhm. Ayan, sa mga kababayan natin ha, alam ninyo, nakita natin yung effectiveness nitong pagsasagawa po ng earthquake drill. Kasi alam niyo Sir Adrian, ma-share lamang po natin, meron tayong nakapanayam na Bomba International News Correspondent po natin sa ibang bansa. I think that sa Thailand po yon. Wala silang mga gano'ng mga aktibidad. Kaya nung nagkaroon po ng lindol po sa kanila, ang dami rin po talagang binawian po ng buhay. Ang talagang hindi po talaga siyempre hindi naman mapaghandaan po talaga yung earthquake na hindi mo ina-expect kung kailan po mangyayari. Sir Adrian, madagdag na lamang po natin ano, sa inyo po yung effectiveness kung ikukumpara po ninyo at 3 years ago, yung kapag yung response ng mga tao sa response po ng publiko ngayon dahil nga po sa mga natututunan po natin
sa pagsasagawa po ng earthquake drill. Ano po yung masasabi po ninyo na remarkable effect po nito? Definitely ma'am, may significant na effect po or difference yung atin pong pag-conduct ng nationwide simultaneous earthquake drill. Dahil nga po sa mga nangyayaring mga paggalaw po ng lupa po sa atin po, mas nagiging active, mas alam na po ng atin pong mga kababayan yung mga ginagawa po nila, like yung simple pong pag-duck, cover and hold and mag-evacuate lang kung kinakailangan na or safe na or tapos na yung pagyanig po ng lupa. Yun po yung mga significant po na nakikita natin na naging epekto po nung kinakandak natin na quarterly nationwide simultaneous earthquake drill. So yun na po, mas naging prepared, naging informed na po ang atin pong mga kababayan sa mga gagawin po nila just in cases na may mangyari man pong lindol. Ayan. Sir Adrian, nung nakalipas na mga linggo, sunod-sunod yung pagyanig na naramdaman diyan sa may Cebu, sa may Davao. And bukod doon sa mga nakita nating mga videos, mga pictures sa social media na yung response sa mga tao, duck cover and hold. Meron po tayong nakita doon yung mga pictures na tungkol sa Triangle of Life. Siguro even kayo nakita niyo po yung mga larawan po na yan na 'di ba yung parang nakaganyan para diyan ka pupunta or sisilong para maligtas ka sa anumang panganib. Kayo po sa OCD, nakikita niyo po ba na magandang response din po ito ng public para na rin sa kapatiran kaalaman po ng ating mga listeners and viewers, Sir Adrian? Base po sa advocacy din po ng ating pong DOST FIVOX, hindi po natin Mhm. ina-advocate po yung triangle of life. Mhm. Mas maigi po ang gawin po ng ating pong mga kababayan ay yung duck, cover and hold po. Kasi Mhm. mas effective po, yun po, tested na po yan na activity na gagawin nila in case na may mangyaring earthquake instead of yung maghanap ng triangle of life kasi hindi po sure na safe po yun, but instead po gawin nila yung duck, cover and hold. Okay po. Sir Adrian, siguro karagdagan pong paalala, mensahe sa ating mga kababayan kapag ang pag-uusapan naman, lindol dito po sa na posibleng tumama sa isang lugar, partikular dito po sa ating Region 1. Go ahead po, Sir Adrian. Ayun, pagpapaalala sa ating mga kababayan naman po in case na may earthquake na mangyayari po sa atin pong locality or area of responsibility, ang gagawin po natin automatic po sa atin pong mga sarili ay yung duck, cover and hold, and lumikas lamang pag natapos na yung lindol, wag pong mag-evacuate habang nangyayari po yung lindol. Bukod diyan ma'am, yung paghahanda po ng atin po mga kababayan ng mga go bags na Mhm. naglalaman po ng mga kakailangan po nilang mga kagamitan, katulad po ng hindi madaling masirang pagkain, tubig, mga mahalagang dokumento, ekstrang pera, and other po na mga kakailangan po nila just in case na kailangan po nilang mag-evacuate. And then yung pagiging aware po ng atin pong mga kababayan po yung evacuation route, kung saan po sila kailangan pong magtungo. And then yun lamang po, mag-ingat po tayong lahat.